Alright, so good evening, good morning, and good afternoon. Ayan, hindi sunod-sunod ha. So guys, ito yung ating magiging video today. So this is a demo video. Okay, requested by many of our clients. Okay, so guys, dito, as you can see, diretso na tayo ha. Dito sa model dito sa ating model, ang kanyang buhok ay may regrowth. And then, this is also ay multicolored na guys. And then, at the same time, rebonded din siya. So, eto guys, bago tayong mag-umpisa sa pagre-rebond, always remember na kailangan nating shampoohin ng buhok. Just to make sure na walang ibang product build-up. Okay? So, much better if you have a clarifying shampoo and then just blow dry the hair 100% dry bago tayo mag-proceed sa application ng rebonding. Okay, so ang gagamitin nga natin today ay itong si Balotano 3-in-1 Collagen Rebonding. So before that, you need to prepare the hair for the application procedure. Okay, so same as usual, sa mga nagre-rebond na, just section the hair properly, okay? 4 section is enough. Okay. So, dito guys, kung makikita nyo, kinky yung buhok ng ating model. So, dito guys, naggumamit tayo ng water. Okay. Anong purpose ng water? Okay, baka maraming magtanong. So, guys, kung makikita nyo rin, puro yung ginamit nating rebonding, wala tayong hinalong bond protector or anything. Just water, okay? Just add water, just like that. So, dito nga, bakit may tubig, ma'am? Bakit kailangan ng tubig? Okay, guys, ito yung magiging protection ng buhok, especially doon sa demarcation ng bagong tubong buhok at doon sa rebonded na buhok na nakulayan multiple times. So, bakit kailangan proteksyonan? Doon sa mga matagal nang nagre-rebond, siguro na-experience nyo na rin na pag nagre-rebond tayo at na-touch or na-tap ng gamot yung buhok na rebonded na, okay, nakikita nyo na mabilis talagang masunog or mag-react yung buhok na yon. So, ayun yung, ito yung way na on how are we going to protect those previously treated hair na, okay? Yun yung way natin. We don't need to use any bond protector this time. Okay, I just want to share with you on how to use the product properly even without bond protectors yet. So, and then, so ganito guys, sa application naman kung makikita nyo, we will not going to apply that one side, tatapusin natin. Okay? We just need to alternate. Kasi kinky to guys kinky yung buhok na gagawin. At so we do it alternately. So, 3 sections, and then continue. Para even guys yung luto ng buhok. Okay? So, again, dito naman tayo sa application ng rebonding. Okay? Kung makikita nyo guys, mayroon tayong allowance from the scalp at saka doon sa buhok. Okay? Wag nyong itatap ang rebonding sa anit kung ayaw nyong makalbo ang ating mga kliyente, okay? Yan naman ay basic na sa rebonding at marami na rin nakakaalam yan. So dito guys, kung makikita nyo, gumagamit ako nitong suklay. So this is a barber comb, okay? Ginagamit sa paggugupit. So bakit kailangan natin ito? Oh, ma'am, bakit gumagamit ka niyan? Meron naman ng 2-in-1 na anong tawag dito? Brush with comb. Guys, marami ang nagrereklamo kung bakit sila nababack job, di ba? So, ito yung dahilan. Okay? Nasa application lamang po. Okay? Pag mag-a-apply tayo ng rebonding, guys, make sure that you always, anong tawag dito? You always saturate each section. Okay? How will you going to do that? Okay? You need to use a fine-tooth comb na after ng application ng rebonding, after you do it that wide comb, and then
follow up doon sa ng fine tooth comb and then emulsify again. So sa ganung paraan, maiiwasan natin na magkaroon ng back job, okay? Or hindi even na application ng rebonding. Kasi guys, put in your mind na pag tayo ay magre-rebond, ang goal natin lagi ay ma-applyan at maluto ng tama ang bawat hibla ng buhok. Okay? Huwag nating iaasa guys sa plancha. Kasi dyan maraming nagkakamali dahil ang akala nila pag na-plancha nila ang buhok, okay na. Tapos pag nagbanlaw ang client, bakit bumalik sa dati? So, ito yung dahilan guys. Kaya dapat make sure na focus yung utak natin sa ginagawa natin. So, nandun ang sikreto sa application pa lang. Okay, so I hope may natutunan kayo doon. So, dito guys, yung sa pag-apply naman natin, kung makikita nyo, talagang bantay, sarado ito guys. Always look back doon sa pinakaunang in-applyan nyo ng gamot. Okay? Huwag kayo apply ng apply. Ayan pa. Kasi kadalasan, may mga buhok na hindi natin basta-basta na-analyze. Guys, maraming mga sikretong lumalabas. Lalo na pag nag-apply na tayo ng rebonding. Tandaan nyo yan. Marami na akong na-experience na ganyan. Na maraming kliyente, minsan, hindi rin natin sila masisi guys. Kasi may ibang hairdresser na basta gumagawa ng buhok and then hindi na nila na babanggit or I don't know kung sinasadya ba or talagang minsan hindi na nila nasasabi doon sa kliyente nila na kung ano yung mga inilagay sa buhok. Okay, minsan akala nila ni-rebond sila pero relaxing pala ang ginawa. So, alam niyo yung mga ganun guys, So, binleach ang buhok, akala nila ginamitan lang sila ng blonde. So, alam niyo lalo na ngayon guys, maraming lumalabas na iba't ibang gamot. Okay? So, kailangan maging wise din tayo as a hairdresser. Diyan matetest yung ating kagalingan. So, katulad nga nito. O, diba? Kung kanina nakita nyo, brownish lang yung kulay niya, May mga hint na pagka-brown. So, dito, nung in-applyan na natin, lumabas ang totoong kulay ng kaniyang buhok. Nagkulay pala siya ng maraming beses na. And then nag-dark lang using a dark brown color. Siyempre medyo nahulas kaya nakikita natin yung hint ng pagka-brown. Pero kitang-kita nyo yung buhok, di ba guys? Kung kayo ay hindi focus sa inyong ginagawa, lalo na sa pagre-rebond, mapuputulan talaga tayo ng buhok nang wala sa oras. Okay. So, dito nga guys, balik tayo. Sa pagbababad, okay, make sure na babantayan natin siya. Huwag nating iiwanan. Kasi marami ang nagkakamali or nagkakaproblema pag tayo ay iniiwan ng ating mga kliyente na hindi natin nababantayan ang kanilang mga buhok habang may gamot. So, habang may gamot, bantayan natin maigi. Time to time, i-check natin siya. Okay? So, dito guys ay binabad lang natin ito ng around 15 minutes. So, after 15 minutes, bumalik na ako at sinuklayan ko na ulit using fine tooth comb pa rin, okay? Just to make sure again na even ang application ni rebonding. Okay? So, dito guys, as I mentioned to you, rebonded na yung buhok. So, yung rebonded part na yan guys, hindi na natin yan lalagyan pa ng any rebonding cream, okay? Or even padaanan, no need. Okay? Kasi ayaw natin na maging marupok naman yung buhok. Guys? Kasi pag sobrang treated na yung buhok sa mga chemicals, tendency niyan guys is in the long run magdadry na yan. So, hindi na natin mape-preserve yung oil doon sa buhok. So, kaya kailangan din, advice nyo lang din ang inyong mga kliyente na kailangan nila mag-maintain ng buhok nila as much as possible. So, dito guys, as you can see, after natin na mag-suklay, okay, nag-strand test tayo just to make sure na
tama yung oras ng pagbaba natin at hindi ma-overcook. Okay. So, yan ay gagawin natin in every section and then binabad ko lang din ulit yung buhok ng ating client ng another 15 minutes which is in total of 30 minutes. Okay. So, after that, ay babanlawan na natin yan, guys. So, dito, make sure na mabanlawan yung maigi, ha? Kasi, kailangan matanggal yung kahit anong bakas ng rebonding sa buhok ng ating client. Okay. So, guys, reminder again, uulit-ulitin ko, malaki ang tulong ng tubig. Okay? Doon sa demarcation line ng buhok, sa bagong tubo, at saka doon sa rebonding. Yung gitna nun, guys, sprayhan ng tubig para maiwasan yung mabilisang pagre-react ng buhok doon sa rebonded part. So, yan ang purpose niyan. So, dito nga ay babanlawan na lang natin siya ng maigi at of course, okay, i-shampoo natin yan, guys, ano. So, maraming nagtatanong, ma'am, kasi sa traditional rebonding, ma'am, hindi po namin siya sinashampoo. Okay? Or even other 3-in-1 rebonding, hindi namin siya sinashampoo. So, bakit nyo siya sinashampoo? So, this is the logic, guys, with that. So, si rebonding 3-in-1 rebonding. Okay? Meaning, wala nang number 2. Wala na tayong neutralizer. So, the moment na maluto ang buhok sa rebonding, we need to stop that. Okay? We need to stop the pagluluto moment ng gamot sa buhok. In what way? In washing the hair using a shampoo. Okay? So, dito, guys, baka maraming magtaka, pero, this is the procedure on how to use the Balotano 3-in-1 rebonding properly. Okay? So, in this case, guys, ang gagamitin pa rin naman natin sa pagsha-shampoo ay still si Balotano 3-in-1. Si Balotano Collagen Shampoo. Ayan. So, dito, reminder ko lang kayo, guys, ha? Si Balotano shampoo ay masyadong thick ang kanyang consistency. So, I suggest to ikalat nyo muna sa inyong kamay, sa palad, bago nyo i-shampoo para maiwasan yung baka maiwan na shampoo sa buhok. Kasi I observed that many times. Yung aming shampoo girl, pag nagsha-shampoo, laging may tira. So, ayun, kailangan is wash properly. So, ayun nga, back tayo dun sa pinag-uusapan natin. Yun, doon natin tinatapos yung trabaho ni 3-in-1 rebonding, okay? Doon sa pagsha-shampoo. So, yun naman, guys, ay walang magiging negative effect later. So, makikita nyo yan later yung result nito, guys, Kasi baka ang iba, iniisip na, ma'am, sina-shampoo, baka hindi yan umipek. Hindi i-effect yung rebonding, hindi ganito, hindi ganyan. Guys, huwag kayo maniwala doon. Believe me, I know what I'm doing. That's why I am trying to share it with you para mas mapadali yung inyong trabaho. Okay, at mas mapaganda ang result, less damage, okay, less damage, and more client. So, yan ang purpose natin dito. So, after nga ng ating pagsha-shampoo ng buhok, pag-aanlaw, so, proceed na tayo, guys, sa blow drying. So, dito, I advise, when you do the blow drying, guys, make sure not to use the highest temperature of your blower that might gonna cause damage to your hair, to your client's hair. Better is only on the medium heat. Okay? Just stay always in the medium heat. Okay, kasi wag nating madaliin, ano ba? Wag nating madaliin. Wag tayong excited sa mga kaganapan, Although ito nga is medyo, alam niyo na, pag maraming kliyente, matagal ang trabaho. Pag ganito, hindi natin kaya makomoda. Pero guys, the most important thing
na dapat nyong alalahanin palagi is yung satisfaction ng inyong mga kliyente, at saka yung outcome ng magiging gawa nyo. Kasi what will you gonna do with a lot of clients waiting? And then you will gonna do them all same time in a one day, but the result is, oh no. So that would be another cost to you. Okay? Another cost to your time, energy, and everything, electric. Instead na makakuha ka pa ng another more client on the next day, may babalik sa'yo na, ma'am, bakit ganito? Bakit back job? Bakit ganito? Dahil lang nagmamadali tayo, Okay lang naman guys magmadali, pero make sure lang na tama yung procedure at saka nakapokus talaga tayo doon sa ginagawa natin. So yun lang naman lagi ang sikreto ng ating mga hairdressers. So dito guys, as you can see, okay, sa blow drying pa lang, makikita nyo na, bumabagsak na ang buhok. Okay, so napakalaking factor din talaga guys nung tamang application. Ito nga yung sinasabi ko at lagi kong pinapaliwanag sa iba. Hindi kasi natin pwedeng sisihin lagi si gamot na backjob naman kami lagi kasi ganito, ganyan, kasi kalokohan niya. It's not like that guys. Don't believe those, nasa tamang pag-iisip, nasa tamang pag-aanalisa ang sikreto ng ikagaganda ng buhok. Okay? So, ito na nga, makikita nyo dito guys yung kaninang buhok ng ating kliyente. Makikita nyo kung gaano siya kakinky. Ngayon ay na-tame natin yung kanyang kulot. So, dito guys, okay, wala tayong nilagay pa rin dun sa, anong tawag dito, dun sa rebonded part. We don't even put any Brazilian with that. Okay? Kasi gusto ko makita nyo yung rebonding lang mismo ni Balotano kung paano gamitin ng tama even without cheche like this. Okay. So, after that, make sure na blow dry nyo lang siya guys ng 100% dry. Napaka-importante niyan. Iwas paso sa anit ng kliyente, Kasi baka maraming nagtataka, ma'am, bakit ganito ganyan? Napaso yung ulo kaya. Ay, Diyos ko dahil, baka hindi mo tinuyo ang buhok. Alam nyo ba yan guys? Pagka ipit nyo ng plancha at medyo basa yung anit ng, yung buhok na malapit sa anit, kukulo yan. Bubuga ang tubig doon sa anit, kaya nagkakasunog. Okay, and then damage din pa rin yun sa buhok ng inyong kliyente. So, as much as possible, wag magmamadali ulit. Tuyuing mabuti ang buhok. So, ayan guys, for the preparation tayo dito sa rebonding, sa hair ironing rather, thermal reconditioning. So, ang gagamitin nating plancha guys ay si Balotano din. So, si Balotano Slim. So, dito, ang ating temperature ay 350 Fahrenheit. Okay, mababa. Bakit? Guys, nandito rin ay isa pang sikreto naman para maiwasan yung mga sunog-sunog Okay, kasi kung maaalala nyo guys, yung mga parting buhok na ganito, yung mga nasa anit, ay yung mga nandito sa batok, yung mga nasa gilid-gilid, yung mga manipis na baby hair, yan kadalasan ang nasusunog sa rebond. Aminin man natin o hindi, maraming cases na ganyan. Diba? Bakit sunog dito, di ba? Nagtataka yung mga kliyente. Bakit kaya nasunog yung buhok ko sa sentido? Kasi ganito guys, ang plancha, ang temperatura ng plancha dapat gradual ang pag-set ng init. What do we mean when we say gradual? Hinay-hina. Kay dahan-dahan. So, dito, i-consider natin yung buhok na manipis. Itong buhok dito sa may batok, medyo manipis yan. Yan ay kadalasang nababasa ng mga pawis nila. So, yan ay kumbaga luto. Okay, sa acid. So, may possibility na pag ginamitan natin yan ng high temperature, straight away, possible masunog. Malaki ang possibility masunog yan, guys.
Pero kung ang gagawin natin is a gradual, okay? Una muna, mag-start tayo with the 350 degrees Fahrenheit dito sa mga nasa baba. So, pataas yan guys. Pataas. Tsaka, pakunti-kunti. Okay? Pakunti-kunti na itataas natin yung temperatura hanggang makarating tayo dito sa tuktok. Yun ang sikreto guys. Ano? Sana mai-apply nyo din yun at makita nyo yung benefits niya. Okay? At ma-improve yung way ng pagre-reban nyo through using the right temperature of the hair iron. Okay? So, balik ulit tayo dito guys. Ito pa, isi-share ko ulit sa inyo. Maraming nagre-reban guys na malimit. Pag tumubo na yung bagong buhok ng kanilang kliyente, makikita mo talaga yung parang uka. Alam mo yon, yung parang mapuputol na yung buhok nila. Or the worst, nagpuputol yung buhok ng kliyente pag tumutubo na yung bagong buhok nila, yung mga regrowth nila. So, bakit? Bakit? Anong dahilan nun? So guys, simple lang. Nagmumula ulit yan sa plancha. Okay? Tandaan nyo yan. Plancha ulit ang may sala. Huwag natin sisihin siya si planchang may kasalanan. But, ganito guys, kung makikita nyo yung plancha, habang nagpa-plancha tayo, we are just sliding from the up, going to down, yung plancha. Hindi natin siya ikinakagat agad. Bakit? Diba? Just to gradually introduce the heat doon sa buhok. Okay? Kumbaga, dahan-dahan. Ito, hoy buhok, ikay ipa-planchahin ko, ganito yung init, ganito rin yung sa baba, bago mo ikagat, para hindi nabibigla, guys. Kasi ang tendency niyan, pag ang buhok, kasi rebonded may gamot. Kahit sinapo natin, nandyan pa rin yung gamot ng rebonding eh. 'Di ba? Kumbaga treated na. So, wag maging cautious tayo. Okay? Sa paggamit pag-apply ng heat. So, slide natin doon sa taas, then slide muna sa baba yung plancha bago natin siya ikagat sa gitna. And then dahan-dahan. Okay? Wag natin bibiglain para makahinga naman yung buhok, hindi hindi mabigla na, ang init. Parang yung mga guys, ginagawa lang natin ng medyo comedy para mas maintindihan nyo, okay? Para mas matandaan nyo kung ano yung mga nangyayari na hindi natin gaano nabibigyan ng pansin. Okay? So dito nga guys, ayan. Sa pagpaplantsa din, consider guys na dapat manipis lang, okay? Huwag naman yung madalian na ang kapal-kapal ng pagpaplantsa mo sa hibla ng buhok, bawat section ng kapal-kapal. So, bakit? Kasi nga, gusto natin maganda yung outcome, di ba? Iniiwasan nga natin ng pagbaback job. So, tandaan nyo, 3-in-1, walang number 2. So, there is no chance na makita nyo ulit kung ano yung magiging status ng buhok after banlawan ng kliyente nyo. Okay? Unlike sa traditional rebonding, ang advantage ng traditional rebonding guys ay pagtapos ng number 1, mag-a-apply tayo ng neutralizer at pagbanlaw mo, makikita mo na talaga yun na yung result. 99% yun na yung result ng buhok ng inyong kliyente. Kung naunat ba or hindi. Pero dito kay 3-in-1 rebonding, hindi mo to basta makita unless banlawan mo. Pero of course, mawawala yung essence ng 3-in-1 rebonding kung babalawan mo parate. Especially kung may mga Brazilian treatment ka na isasabay sa kanya. May mga cysteine, yung mga ganyang treatment na ina-apply after natin ng pagbabanlaw, pagbo-blow dry. So, kailangan talaga dito, pag gumagawa kayo gamit ang 3-in-1 rebonding is exert kayo ng effort guys sa pag-analyze ng buhok. Although kahit naman sa 2-in-1 rebonding ganun din. So, nasa sa atin pa rin talaga guys yung ikagaganda ng resulta ng ating ginagawa. So, no matter what, maganda ba ang gamot or hindi, nasa gumagawa pa rin talaga guys Ayun ang aking
paniniwala at hindi yan magbabago basta-basta. Ano? Kasi ang ang mga gamot, ang mga hair iron, whatever, yan ay hindi gagalaw ng kusa ng walang human intervention. Kaya nga iiwasan natin na mag-blame ng mga brands, like sabihin natin sa kanila, "Hoy, yung pangit ng pang-reban mo, bakit ganyan? Bakit job ako? Bakit yung ni-reban ko na client, naunat yung likod, pero yung harap hindi." Guys, pag inanalyze mong maigi, pwede bang marereban yung likod at may iwan ng kulot ang harap, tapos rebanding ang may kasalanan? Hindi ba't mali? Pag inanalyze mo, may mali kang ginawa sa application pa lang. Okay? Kasi kung kasalanan ng gamot, kung pangit ang gamot, unang-una, kulot din yung likod niyan. Hindi ba? Kulot din yung likod niyan, hindi yan uuunat kung talagang may problema yung gamot. Pero umunat yung likod eh. Meaning, ikaw lang gumagawa, ikaw ang may problema niyan. Okay? Hindi mo ginawa ng mabuti. Hindi mo inanalyze or hindi ka focus doon sa ginagawa mo. Inisip mo na lang na, maganda daw si ganito, gamitin natin. O, sige, apply. Bahala ka dyan. Okay, maganda ka eh. O, sige, ikaw na. Ay guys, huwag ganun. Kailangan, exert tayo ng effort on how are we going to use such product. Yung ganitong pag-a-analyze guys, applicable yan sa lahat ng klase ng product. Okay, whatever kind is that. Mapa-hair mask yan, mapa-Brazilian, mapa-Botox, mapa-bioplasty, or whatever. Magdidepende lagi dun sa gumagawa. Kaya nga dapat guys, mag-research tayo about hair, initially. Magkaroon tayo ng sariling, anong tawag dito? Huwisyo. Okay, pag ginawa ko ba to, ganyan. Kailangan bago ka mag-start sa pagre-reban, nag-a-analyze ka na. Okay, na pag ganito ba ang ginawa ko, ganito ba magiging result? Bakit kaya ako bumakjab nung nakaraan? Unat yung likod, tapos kulot yung harap. Baka kasi hindi tama yung oras ng paglalagay ko dito sa harap. Yung mga ganun ba guys? Pag naka-encounter kayo ng backjab nyo, always look at yourself first, not even your client. Kasi diyan kayo mag-i-improve at diyan yung makokorek kung ano man yung mga pagkakamali na nagagawa natin dito sa ating trabaho. Okay? By correcting ourselves alone. Okay? Ganun lang siya, guys. Very, very simple. Okay? So, ayun, nag-sermon na tayo. So, balik ulit tayo dito sa ating ginagawa. Okay? Dito sa paplansya ulit, guys, pag nag-umpisa ulit tayo ng panibagong portion dito sa may mga gilid-gilid nga, yung mga sinasabi ko kanina. So, sa sentido, ibalik natin yung temperature ng plancha doon pa rin sa same temperature na ginamit natin dito sa may batok. Kaya kasi same same quality ng buhok. Yung mga nandiyan sa gilid-gilid na yan ay mga sensitive na buhok. Kaya dapat lower the temperature. Tandaan nyo guys, I hope makatulong talaga to sa inyo at ma-improve yung knowledge nyo when it comes to rebonding. So, kasi ako talaga, whenever I do something, whatever kind of product, actually, I've learned rebonding. I've learned rebonding, guys, on my own, just through reading. And then I try to improve it. Try to improve such by watching videos and reading. And then actually, I also have the cosmetology diploma because I studied cosmetology. But still, yung mga technical skills na katulad ng mga ganito guys, matututunan nyo yan through your experience and observation and pakikinig. Okay? Pakikinig. Yung simpleng pakikinig guys natin doon sa mga mentors or educators ng mga brand, doon tayo matututo. Okay? So, wag kayong magagalit kung paminsan-minsan ay ikinukorek kayo.
Okay? Although, sometimes medyo may pagkabardagulan ng way ng pagkukorek, but still appreciate that there is someone correcting you. Okay? Kasi, guys, mahirap pag walang basher. Tandaan niyo yan, ano? Pero yung pangbabash na yun, dun ka matututo eh. Kasi the bashing of other hairdressers, especially mga mentors and educator, is not the way that will gonna harm you personally. Okay? It's just what you are doing. Okay? Yung gawa mo lang. Okay? Hindi ikaw personally, yung ginawa mo. So, just correct and then just say thank you to them that you learned something about, and then you just try to practice more. So, ganun lang guys, yung mga ganung-ganung eme ng iba, wag niyo masyadong pe-personalin yun. Yan na yung mga bukang bibig lang, pero makakatulong pa rin yan sa inyo to improve yourselves. Kasi ako sa ganun din naman nagsimula. Although hindi kasi ako para alam niyo guys, pala post. So I just do it on my own, basa. Yun pa guys, magbasang maigi. Okay, basahin lahat ng mga instruction, or pag halimbawa naman hindi kayo satisfied, just continuously asking. You can also ask here in this in the comment section kung may mga katanungan kayo. Kasi kaya nga kami nandito, just to educate you. Okay? Share knowledge with you kung ano ba yung mga tamang procedure na gagawin. Okay? Para maganda yung trabaho natin. Okay? So, dito nga guys, kung makikita nyo, we carefully iron the hair. Okay? Make sure na kung saan nakabaling ang buhok para maiwasan yung kagat, alam mo yun, yung kagat ng plancha, kailangan ibabaling niyo yung buhok kung saan siya dapat. Okay? In that way, makakatulong din yun para maiwasan yung pagpuputol ng buhok in the long run. Okay. So, dito nga, makikita nyo super shiny ng kanyang buhok. So, magkakaalaman tayo niyan pag binanlawan na yan after 2 days. Okay. So, dito, tapos na yung ating procedure. Wala tayong ibang in-apply, kundi lang si Balotano rebonding, si shampoo, and then this time si Balotano collagen spray. So, si collagen spray is just to add shine and then to moisturize the hair. Especially yung mga buhok na nandito guys sa babang portion na hindi na natin nga pinadaanan ng rebonding kasi nga iwas damage. Okay? So, ayan siya. As you can see, talagang makintab si Balotano, guys. In fairness naman, sa lahat ng mga ginagawa namin, ito talaga yung resulta niya and feedback niya. Talagang makintab talaga siya. So, kaya nga minsan yung iba, hindi na rin talaga sila gumagamit ng Brazilian keratin. So, ito na yung ating finished product. Finished product, Kung makikita nyo guys, nag-lift talaga yung may kulay na buhok. Yung tinatago-tago ng buhok. So, dito makikita nyo walang bakas ng kakulutan na natira, Talagang inunat nating maigi yan. Kasi ang goal nga natin is to make it more long-lasting effect, and then walang back job, walang damage, etc. Okay? So, we always aim for perfection even if it's hard. Even it's just a word. So, there is no such thing as perfect, but at least we are trying our best to be perfect. Okay? So, ayan nga siya guys. Maganda yung bagsak ng buhok, in fairness naman. So, later, makikita lang natin yung result niyan. Kasi, i-share din naman natin or nag-video tayo ng buhok after 2 days. So, ito na nga guys, yung resulta ng buhok na binanlawan na. So, dito guys, ang nilagay lang niya is shampoo, conditioner, same with the Balotano. So, ayan na yung naging result. Kita nyo naman, straight pa rin. Kita nyo guys, yung pagtsatsaga natin ay nagbubunga rin. So, ayun na nga. So, kung may mga katanungan pa kayo guys, just comment down. And then we will be sharing more videos like this to you just to give you insight doon sa ating way ng pagre-rebond. Gamit ang Balotano
3-in-1 Collagen Rebonding. And I hope you learned something today. Okay, so kung may mga reactions, don't forget to comment down and bye-bye!